Pare, naka-on na. Naririnig mo ba ako? Noong Enero 2, 2026 lumabas si Maduro sa telebisyon habang kasama ang mga opisyal na Tsino sa Caracas. Ipinost ni Pangulong Donald Trump sa TRUTH social na nahuli si Maduro at ang asawa niya at pinaalis sa bansa. Sa susunod, lalabas siya hindi sa telebisyon kundi sa korte sa New York. Ayon kay Trump, 24 na oras matapos makipagkita sa mga opisyal ng China, inaresto ng mga Amerikano si Maduro at ang asawa niya at dinala palabas ng Venezuela. Ang paglipat kay Maduro ay ang Donroe Doktrina na isinasagawa. Baka nakalimutan niyang sabihin na trailer pa lang ito. Hindi simpleng estratehiya ang Donroe Doktrina. Bumalik si Trump ng ilang siglo para hiramin ito sa isang henyo. Noong 1823, ipinahayag ni Pangulong James Monroe ng United States ang doktrinang nagbago sa pandaigdigang politika. Sinabi nito na dapat iwasan ng Europa ang Amerika at hindi rin makikialam ang Estados Unidos sa mga alitan ng Europa. Ito ang Monroe Doctrine. Matalinong hakbang ito dahil inilabas ang Monroe Doctrine para pigilan ang pananakop at panghihimasok ng Europa sa Amerika matapos maging malaya ang Latin America. Layunin nitong protektahan ang seguridad at interes ng United States sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagdeklara na ang kanlurang hemispero ay saklaw ng impluwensya ng United States at sarado sa pananakop o sistemang pampulitika ng Europa. Makalipas ang 200 taon, nagbago ang mundo. Bumalik ang doktrina, ngunit iba na ang layunin nito. Nang ibalik ni Trump ang doktrina, tinawag niya itong Donroe Doctrine at ngayon, laban ito sa China, hindi sa Europa. Tama, lahat ng aksyon ng Estados Unidos sa Latin at Timog Amerika ay nagpapahina sa impluwensya ng China sa ekonomiya, estratehiya at politika. Kung magtagumpay ang estratehiyang ito, maaaring hindi matupad ang pangarap ng China na mangibabaw sa mundo habang lumalawak ang presensya nila sa Latin America. Nag-aalarm na ang mga kampana sa Washington kahit abala ang Estados Unidos sa sigalot sa Europa at gitnang silangan. Dumarami ang mga gumagawa ng patakaran at opisyal militar ng United States na itinuturing ang pagsulong ng China bilang banta sa impluwensya ng Amerika. Hindi biglaan ang pagbagsak. Sa unang termino, mas mahigpit si Pangulong Donald Trump sa Latin America kaysa sa nauna. Nagpatupad ang kanyang administrasyon ng parusa sa Cuba, Nicaragua at Venezuela. Pinutol ang tulong sa maraming bansa, lalo na sa Northern Triangle ng Central America, at umatras sa regional na kalakalan. Umatras din si Trump sa Trans-Pacific Partnership na nagpapahiwatig ng mas malawak na pag-atras mula sa kalakalan. Pamumuno. Mukhang maganda ang hakbang na iyon, pero maraming analyst ang hindi sumang-ayon. Ayon sa mga analyst, hindi sinasadya ng mga hakbang na ito na mapalapit ang ilang pamahalaan sa Latin America sa China na nag-aalok ng walang kondisyong pera. Pag-upo ni Joe Biden bilang Pangulo, nangako siyang magbabago ng direksyon, gaya ng ginawa niyang pamumuno sa Latin America bilang Vice-Presidente ni Barack Obama. Tinawag ni Biden ang China na estratehikong kakompetensya at hinimok ang pagbabalik ng pamumuno ng United States sa rehiyon. Noong 2021, inilunsad ni Biden at iba pang G7 leaders ang Build Back Better World B3W bilang panimbang sa Belt and Road Initiative ng China, pati sa Latin America. Kinulang ang pagpapatupad nito dahil $6 na milyong lang ang inilaan ng administrasyon ni Biden sa B3 sa unang taon. Kalaunan, pinalitan ito ng Partnership for Global Infrastructure and Investment na nagdulot ng tanong sa kaseryosohan at katatagan ng United States. Sa 2022 Summit of the Americas, inanunsyo ni Biden ang mga bagong inisyatibang pang-ekonomiya, kabilang ang America's Partnership for Economic Prosperity, na layuning palakasin ang kompetisyon sa rehiyon. Sinikap din ng kanyang administrasyon na palakasin ang suporta para sa Taiwan at paulit-ulit na nagbabala sa mga bansa tungkol sa mga panganib ng paggamit ng teknolohiya ng Huawei. Ayon sa mga kritiko, kulang pa rin ito lalo na sa kalakalan. Ipinakita ng 2024 United States China Economic and Security Review Commission Report na ang lumalawak na impluwensya ng China sa Latin America ay nagdudulot ng matagalang hamon sa estratehiya ng Washington. Sinubukan ng Kongreso tumugon, kahit sa papel. Hanggang 2024, duda pa rin ang sitwasyon, pati noong 2022. Ang bipartisan na batas na ipinakilala ni Senador Bob Menendez
at Senador Marco Rubio ay naglalayong kontrahin ang masamang impluensya ng China sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kooperasyon sa seguridad at mga pagsisikap laban sa ilegal na droga sa rehiyon. May mga panukala para sa permanenteng United States trade sa kanlurang hemispero at paghikayat sa mga kumpanya na ilipat ang supply chain mula China sa mga kalapit bansa. Wala sa mga panukalang batas na ito ang naipasa habang abala ang Washington sa pagtatalo at pagpapaliban. Samantala, tahimik na binabago ng Beijing ang kinabukasan ng Latin America. Dumating ang 2024 sa ikalawang termino ni Donald Trump. Malinaw ang layunin niyang wakasan ang dominasyon ng China sa Latin America. Bumabalik si Donald Trump sa doktrinang Monroe. Halos 2 siglo na ang nakalipas. Sa ika-250 anibersaryo ng doktrinang Monroe noong Disyembre 2025, muling kinumpirma ng White House sa press release ang doktrina sa ilalim ng America First Policy. Madalas ipinapakita ni Donald Trump ang paghanga niya sa mga pangulong Amerikano noong ika-19 na siglo, lalo na kay William McKinley, na pinuri niya dahil sa pagpayaman ng Amerika sa pamamagitan ng taripa. Si Theodore Roosevelt, na nagpalakas ng kalakalan at kapangyarihan sa pagpapatayo ng Panama Canal. Si James Monroe ang pangulong nagdeklara na bawal manghimasok ang dayuhang kapangyarihan sa kanlurang hemispero. Hindi lang ito simpleng kasaysayan, may mas malalim itong ibig sabihin. Si Trump ang unang United States President mula kay Franklin D. Roosevelt na tumutol sa ideya na ang pinakamalaking banta sa Amerika ay mula sa malalayong lugar. Ayon kay Trump, ang banta ay mula sa loob ng bansa, hindi sa labas. Ayon kay Trump, pinakamalaking banta sa United States ang malawakang imigrasyon sa timog na hangganan at pagpupuslit ng droga na konektado sa libo-libong overdose deaths taon-taon. Ang paniniwalang ito ang humuhubog sa lahat. Para kay Trump, layunin niya ang ganap na paghahari sa kanlurang hemispero, hindi lang seguridad sa hangganan. Gamit ang lakas militar, ekonomiya, at pampulitikang presyo ng Amerika. Layunin ni Trump, alisin ang lahat ng banta sa hemispero, dayuhan man o lokal. Kasama rin ang China. Ito ay malinaw na paglayo mula sa makabagong patakarang panlabas ng United States. Imbes na ipakita ang kapangyarihan sa ibang kontinente, muling inuukol ni Trump ang lakas ng Amerika sa sariling bansa. Dahil dito, tinawag ng media ang paraan na ito bilang Monroe Doctrine, isang modernong bersyon ng Monroe Doctrine para sa ika-21 siglo. Nananalo ang Amerika sa balita. Pero sa tunay na sitwasyon, mahigpit ang labanan ng magkabilang panig dahil matagal nang naghahanda ang China. Kahit hindi ito masyadong napapansin, ang lahat ng tagumpay na nakamit ng China sa rehiyon ay parang isang butas sa batas na napakinabangan nila. Kita mo, ang Timog at Latinong Amerika ay hindi mayaman at hindi rin sila ganap na secular o liberal. May mga exception naman. Malaki na ang progreso ng Panama at Brazil. Ngunit malayo pa rin ang kaunlaran ng rehiyon kumpara sa Estados Unidos. May epekto ang agwat na ito. Sa mga dekada, humantong ito sa paglago ng kriminal na sindikato dahil sa mahihinang institusyon, kahirapan, at kawalang tatag. Ang mga drug cartel, mafia, at mararahas na gang ay lumaganap sa buong rehiyon. Sa harap ng mga problemang ito, pinili ng Estados Unidos ang mahigpit na paraan. Umatras ang Washington at humiling ng reforma, pagbabago ng batas, at konstitusyon bago sumuporta. Samantalang iba ang landas na pinili ng China. Walang kondisyon, walang mga lektura tungkol sa demokrasya o pamamahala, walang presyur na baguhin ang mga batas o sistema. Tinanggap ng China ang mga bansang ito nang walang kondisyon. Noong 2024 pumirma ang Beijing ng free trade agreements sa Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua at Peru. Bigo ang negosasyon sa Uruguay dahil tinutulan ito ng Mercosur Trade Bloc na binuo noong 1971 ng Argentina, Brazil, Paraguay at Uruguay. Kahit may balakid, itinuloy ng China ang kasunduang pangkalakalan sa ibang bansa. Lagpas 20 bansa sa Latin America at Caribbean ang kasali sa Belt and Road Initiative ng China. Pinakabago ang Colombia. Sa kasalukuyan, ang mga bansa tulad ng Brazil, Cuba, Paraguay, Peru at Venezuela ay tahanan ng ilan sa pinakamalalaking komunidad ng mga Tsino sa Latin America. Buhay na patunay na ang impluwensya ng China sa rehiyon ay hindi na pansamantala o simboliko lamang. Ngunit ang kalakalan ay isang bahagi lang ng kwento. Ang tunay na nagdudugtong sa China at Latin America ay pera. Ang mga pamumuhunan at pautang ng China ay naging makapangyarihang kasangkapan ng impluwensya sa rehiyon. Noong 2000,
at 24 ang tuwirang dayuhang pamumuhunan ng China sa Latin America at Caribbean, ay umabot sa humigit kumulang 85 bilyong dolyar, mga 6% ng kabuuang outward foreign direct investment ng China. Sinuportahan ito ng China Development Bank at Export-Import Bank of China, na ilan sa pinakamalalaking nagpapautang sa rehiyon. Simula 2005 nagbigay ang dalawang bangko ng higit dolyar, 100 at 20 bilyong pautang sa mga gobyerno at kumpanyang pag-aari ng estado sa Latin America at Caribbean. Karamihan ng perang ito ay ginastos sa enerhiya at infrastruktura, kadalasang sa ilalim ng kasunduang langis kapalit ng utang, gaya sa Venezuela. Pinakamalaking umutang sa China sa rehiyon ang Venezuela, na tumanggap ng halos 60 bilyon para sa langis, kuryente, at infrastruktura. Kaakit-akit ang pondong ito, pero hindi maganda ang naging resulta. Madalas maganda ang pautang ng China dahil mas kaunti ang kondisyong pampulitika kaysa sa kanluran. Para sa mga bansang mahina ang ekonomiya, delikado ang ganoong pagdepende. Nagbabala ang mga kritiko na ang mga bansa tulad ng Venezuela ay nahulog sa mga patibong ng utang, kung saan labis na utang ay nagdudulot ng krisis sa pagbabayad o hindi na pagbabayad ng utang. Sa kasalukuyan, ilang bansa sa Latin America ang aktibong naghahangad na muling pag-usapan ang mga kondisyon ng kanilang mga utang sa China. Ayon sa mga analista, ang ilang kumpanyang Chino ay may mas mababang pamantayan sa kalikasan at paggawa, na nagdudulot ng pangamba sa lokal na komunidad at ekosistema. Mas nababahala ang maraming pamahalaan sa paglaki ng presensya ng China sa mahahalagang infrastruktura gaya ng daungan, power grid, at energy network. Nagbabala ang mga kritiko na ang ganitong antas ng kontrol ay maaaring mauwi sa panganib sa pambansang seguridad, lalo na kapag may tensyong geopolitikal. Isa sa mga inisyatibo ay ang pangako ng China na mag-imbita ng 300 opisyal ng partidong pampulitika mula Community of Latin American and Caribbean States sa Beijing kada taon, 900 sa loob ng 3 taon. Hindi lang ito tradisyonal na diplomasya, kundi estratehiyang panangga sa pabago-bagong resulta ng eleksyon. Habang mas bukas na ang mga gobyernong kaliwa sa Mexico, Brazil, Colombia at Chile sa Beijing, alam ng China na pwedeng magbago agad ang pamumuno sa rehiyon. Magkakaroon ng eleksyon sa Chile, Bolivia, Jamaica at Honduras sa 2025, Brazil, Peru, Colombia at Costa Rica sa 2026, Argentina at Guatemala, kaalyado ng Taiwan, sa 2027, at Paraguay, pangunahing kaalyado ng Taiwan, sa 2028. Sa pakikipag-ugnayan sa mid at upper level na leader ng partido, kabilang ang mga posibleng pangulo o punong ministro, pinalalakas ng China ang pampulitikang katatagan ng kanilang estratehiya para sa Latin America at Caribbean. Mukhang walang laban ang Amerika sa estratehiya ng China, pero may kakaiba itong plano. Ginamit nito ang pinakamalaking kalamangan nito para magawa ang isa sa pinakamalalaking pagbabalik sa kasaysayan. Pebrero 2025, nagpatupad si Trump ng taripa laban sa Canada, Mexico at China dahil sa umano'y papel nila sa pagpasok ng fentanyl sa United States, kahit hindi naman pangunahing pinagmumulan ng droga ang Canada. Kahit binatikos, nanatili ang mga taripa. Noong Agosto 2025, mas pinaigting pa ni Trump ang mga hakbang. Nilagdaan niya ang kautusan na nagpapahintulot sa militar ng United States na habulin ang mga drug cartel at ituring silang dayuhang teroristang organisasyon. Maraming kartel sa Latin America at marami silang ipinupuslit na droga, sabi ni Trump. Kaya, alam mo, gusto naming protektahan ang ating bansa. Kailangan nating protektahan ang ating bansa. Sa nakaraang 2 buwan, nagpakita ng lakas ang Pentagon. Nagpadala ng naval fleet, air power, at 10,000 sundalo laban sa pagpupuslit ng droga. Muling binubuhay ang dating base ng United States Navy na Roosevelt Roads na isinara noong 2004 sa labas ng aircraft hangar. Naglalakad ang mga batang sundalo papunta sa supply trailer na may nakadikit na salita. Saan kami pumunta? Nandoon ka rin. Nakaparada ang eroplano. Bilang bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng militar sa Caribbean, 10 F-35B fighter jets ang ipinadala sa base. Pagkatapos ay dumating ang pinakadramatikong hakbang sa lahat. Inutusan ng Pentagon ang United States ship Gerald R. Ford at battle group nito papuntang Caribbean. Kapag nailagay na, halos 1/7 ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang mapupunta sa rehiyon. Pinakamalaking pagtitipon mula Cuban Missile Crisis noong 1962. Parang nakakatawa ang daming puwersang ipinadala kontra drug cartel.
Pero iyon talaga ang pakay. Hindi droga ang totoong target. Ang napakalaking presensya ng militar ay idinisenyo para manakot, magbigay ng presyon, at posibleng alisin ang mga rehimen na itinuturing ni Trump na kaaway. Ang pagpapatupad ng batas laban sa droga ay simpleng legal na dahilan lang. Ang pangunahing target ay si Nicolas Maduro ng Venezuela. Pero hindi lang siya nag-iisa. Inakusahan ni Pangulong Gustavo Petro ng Colombia ang United States sa pagpatay ng inosenteng mangingisda. Tumugon si Trump sa pagputol ng tulong ng United States at tinawag si Petro na pinuno ng ilegal na droga. Ang akusasyong iyon ay maaaring maging dahilan ng aksyon ng United States laban sa isa pang pamahalaan. Hindi na lang ito patakaran kontra droga, kundi malawakang pagsisikap ng Amerika na muling mangibabaw sa kanlurang hemispero. Yan ang dahilan kaya hindi aksidente ang pagbanggit ni Trump sa Panama Canal at Greenland matapos niyang manungkulan noong Enero 2025. Sa simula pa lang, sinabi niyang muling naging sentro ng patakaran ng United States ang kontrol sa estratehikong lugar. Madalas iginiit ni Trump na kontrolado ng China ang Panama Canal kahit opisyal na pag-aari ito ng Panama. Nagbanta rin siyang bawiin ang kanal na isinuko ng Estados Unidos noong 1979 dahil umano sa kahalagahan nito laban sa impluwensya ng karibal na bansa. Hindi na mahalaga kung tama ang pahayag. Sa nakaraang dekada, pinalawak ng China ang impluwensya nito sa Latin America gamit ang epektibong estratehiya. Walang kapantay ang teknik na ito, ngunit nahanap ng United States ang paraan para solusyonan ang pinakamahirap na problema. Noong 2017 sumali ang Panama sa Belt and Road Initiative ng China na itinuring ng Washington bilang estratehikong babala. Hindi tiningnan ng Estados Unidos ang Belt and Road Initiative bilang simpleng pamumuhunan, kundi bilang paraan ng China para palawakin ang kontrol nito sa politika at ekonomiya sa kanlurang hemispero. Makalipas ang ilang taon, inanunsyo ng Panama ang pag-atras sa Belt and Road Initiative. Senyales ng pagdistansya sa Beijing at paglapit muli sa Estados Unidos. Sumunod ang dalawang pinakamahalagang pantalan sa magkabilang dulo ng Panama Canal. Ang Balboa at Cristobal ay itinayo gamit puhunan ng United States, ngunit pinapatakbo ng Panama Ports Company, subsidiary ng Seaports Authority Hutchison Holdings. Ang Cinquecam Hutchison, isang konglomerado sa Hong Kong na konektado sa Beijing, ay may 70% bahagi sa kumpanyang nagpapatakbo ng mga pantalan. Ipinagkaloob ang konsesyon noong 1977 at na-renew ng 25 taon noong 2021 habang tumitindi ang batikos ng United States sa pamamahala ng Panama sa kanal. Sumiklab ang issue at naging lantad sa publiko. Suportado ng Attorney General ng Panama ang pagbawi ng konsesyon ni C.K. Hutchison at kinuwestiyon ang paghawak ng mga kumpanyang konektado sa China sa estratehikong ari-arian. Ngunit nagbago ang lahat. Noong Marso 3, 2025 pinangunahan ng BlackRock at grupo ng mamumuhunan ang pagbili ng konsesyon ng mga pantalan ng Balboa at Crystal Ball sa halagang $23 bilyong. Hindi lang ito kasunduan sa negosyo. Nangyari ito habang nasa matinding presyon ang Panama mula Washington. Nagpadala ito ng malinaw na mensahe. Muling ipinakita ng Estados Unidos ang kontrol sa mahalagang estratehikong lagusan. Para kay Trump, hindi katanggap-tanggap na may impluwensya ang China roon. Kasabay nito, kumilos ng agresibo ang administrasyon sa larangan ng ekonomiya. Nagpatupad si Trump ng 10% taripa sa mga inaangkat mula sa karamihan ng bansa, kasama ang Latin America, at mas mataas na taripa sa Mexico at Brazil na mas malakas ang impluwensya ng China. Opisyal, binanggit ang ilegal na imigrasyon at droga. Pero malinaw ang mensahe. Makipagtulungan sa White House at gagantimpalaan ka ng United States sa pera at politika. Si Pangulong Javier Milei ng Argentina ay gumamit ng slogan na gawing dakila muli ang Argentina at hayagang kinuwestiyon ang pagkatalo ni Trump noong 2020 nang muntik bumagsak ang ekonomiya ng Argentina noong Oktubre 2025 agad. Tumulong ang administrasyong Trump gamit ang 20 bilyong bailout. Ilang araw pagkatapos ng midterm elections, nanalo ng malaki ang partido ni Milei. Kinabukasan, inangkin ni Trump ang kredito at sinabing, nagkakaroon tayo ng matibay na kontrol sa South America sa mga reporter sa El Salvador. Pumayag si Pangulong Nayib Bukele na tanggapin ang 200 Venezuelan na ipinatapon at ikulong sila sa pinakamataas na seguridad na bilangguan dahil walang ibang bansang tumanggap sa kanila. Sa Bolivia, nagtapos ang 20 taon ng kaliwang pamumuno noong Nobyembre 2025
na ipinagdiwang ng United States officials. Mukhang maghahalal ang Chile ng makakanang pangulong tulad ni Trump. Sa Peru, iniulat na tinulungan ng mga opisyal ni Trump ang isang makakanang kandidato sa pagkapangulo, si Porky, habang ginugunita niya si Charlie Kirk, ang konserbatibong aktivistang pinaslang noong Setyembre. Ngunit para sa mga tumangging makipagtulungan, may mga kapalit na kahihinatnan. Agresibong kumilos ang White House laban sa tatlong kaliwang autokratikong pamahalaan sa Latin America. Nagbanta ng 100% taripa sa Nicaragua. Lalong inihiwalay ang Cuba at nagkampanya ng presyon sa Venezuela. Pinakamahirap na pagsubok sa estratehiya ni Trump ang Brazil. Noong Hulyo 2025, nagpatupad si Trump ng 50% taripa at parusa sa Brazil para pigilan ang kaso laban kay dating Pangulong Jair Bolsonaro, malapit niyang kaalyado. Tumutol ng hayagan si Pangulong Luis Inacio Lula da Silva ng Brazil, kaya tumaas ang kanyang approval ratings. Hinato ng Brazil si Bolsonaro sa tangkang kudeta at sinentensyahan ng 27 taon ilang linggo. Pagkatapos, nagbago ng desisyon si Trump. Nakipagkita siya kay Pangulong Lula at sinabi niyang gusto niya ito. Ngayon, nag-uusap ang dalawang bansa para tapusin ang mga taripa. Sa loob ng maraming taon, kadalasang binaliwala ng mga tagapaggawa ng patakaran sa Amerika ang mga diplomatikong at ekonomikong realidad ng Timog Amerika at mas pinili nilang ituon ang pansin sa Europa at Asya. Hindi na natiling bakante ang puwang na iyon. Pumasok ang China. Ngayon, naniniwala si Trump na dapat muling ipakita ng Estados Unidos ang kontrol sa Timog Amerika para hindi ito maging estratehikong likuran ng China laban sa Amerika. Marahas at minsan labis ang kilos niya dahil para kay Trump, hindi kasikatan o demokrasya ang mahalaga, kundi pagpigil. Malinaw rin itong makikita sa United States National Security Strategy 2025 na tumutok sa pagpapalakas ng Western Hemisphere. Nagsimula ang pinalawak na presensyang militar na ito mula sa napakababang antas noong Hunyo. Bago ang pagpapalakas, may 2,400 aktibong tropa ang Estados Unidos sa Latin America at Caribbean, kabilang ang Puerto Rico at United States Virgin Islands. Walang permanenteng barko ng Navy at kakaunti lang ang eroplano sa rehiyon. Sa Puerto Rico at United States Virgin Islands, may 2 dosenang eroplano, 10 barko ng Navy sa baybayin at 15,000 tropang nakadeploy. Sa ganitong paraan, inaayos muli ng Estados Unidos ang kanilang presensya ng militar sa buong mundo. Hinahangad ang mas magandang relasyon sa mga bansa sa rehiyon nang hindi ipinipilit ang mga reformang demokratiko. Nakikipag-ugnayan sa mga bansa na iba ang sistema at pamahalaan kumpara sa Estados Unidos at pinapalakas ang kontrol sa mahahalagang daanan ng dagat. Napansin din ng China ang pagbabagong ito. Ilang araw matapos ang pahayag ng White House sa anibersaryo ng Monroe Doctrine, naglabas naman ng policy paper ang Beijing tungkol sa Latin America at Caribbean. Ipinapakita ng dokumento ang layunin ng China na palawakin ang ekonomiko, makataong at militar na papel nito sa Latin America at Caribbean. Ngunit ang papel ay higit na tumutukoy sa pagsalungat sa Estados Unidos gamit ang diplomatikong wika kaysa sa paglawak ng pamumuhunan ng China sa South America. Ipinapahiwatig nito na walang balak ang Beijing na pabagalin o bawiin ang kanilang pakikilahok sa rehiyon. Hindi bago ang ugnayan ng China at Latin America. Nagsimula ito noong ika-16 na siglo, noong panahon ng Manila Galleon. Nagdugtong ang China at Mexico. Nagdadala ng porselana, seda at pampalasa sa Pasipiko. Noon pa, nakikipagkalakalan na ang China sa Amerika. Pagsapit ng 1,800 at 40 lumalim pa ang ugnayan nila, pero sa mas madilim na paraan. Daan-daang libong Chino ang pinilit magtrabaho bilang kuli sa mga plantasyon ng asukal sa Cuba at minahan ng pilak sa Peru. Sa susunod na siglo, nanatiling migrasyon ang ugnayan ng China sa rehiyon. Abala ang Beijing sa mga panloob na revolusyon, digmaan at kaguluhang pampolitika. Kaya kakaunti lang ang puwang para sa mga pandaigdigang ambisyon. Nagsimulang magbago ito noong dekada 1970 pagkatapos ng makasaysayang pagbisita ni Pangulong Richard Nixon sa China. Noong 1972, kinilala ng karamihan sa Latin America ang komunistang pamahalaan ni Mao Zedong. Limitado pa rin ang pakikisalamuha. Nagbago lang noong 2000 at isa nang sumali ang China sa World Trade Organization. Mula noon, sumabog ang ugnayang pang-ekonomiya, pampolitika at pangkultura. Noong umpisa ng ika-21 siglo, di pa kilala ang China sa ekonomiya ng Latin America. Noong 2000 halos, 2% lang ng export ng Latin America ang napunta sa China. Ngunit nagbago ito nang lumakas ang ekonomiya ng China. Dahil sa mabilis na paglago ng industriya ng China,
Tumaas ang demand sa hilaw na materyales na kayang ibigay ng Latin America. Nagkaroon ng makasaysayang pagtaas ng presyo ng kalakal. Sa loob ng 8 taon, lumago ng 31% taon-taon ang kalakalan ng China at Latin America. Noong 2000 at 21 lumampas sa 450 bilyon ang kabuuang kalakalan. Pagsapit ng 2000 at 24 umabot na ito sa 500 at 18 bilyong dolyar ayon sa state media ng China. May ilang ekonomista na ngayon ang nagtataya na maaaring lumampas sa 700 bilyong dolyar ang bilang na ito pagsapit ng 2035. Ngayon, pinakamalaking trading partner ng South America ang China at pangalawa sa Latin America, kasunod ng Estados Unidos. Latin America ay nag-e-export ng soybeans, produktong agricultural, karne, tanso, petrolyo, langis, at hilaw na materyales na kailangan ng China para sa kanilang pabrika at infrastruktura. Nag-aangkat ang rehiyon mula China ng mas mahalagang produkto gaya ng electronics, makinarya, sasakyan, at gamit pang konsumo. Ngunit may kapalit ito. Ayon sa mga eksperto, pinapahirap ng murang produkto mula China ang lokal na industriya at nahihirapan ang mga gumagawa dito makipagsabayan. Patuloy pa rin ang kalakalan ng China. Ang Beijing ay miyembro na may boto, ngunit hindi nangungutang sa Inter-American Development Bank at Caribbean Development Bank, kaya nakaka-impluwensya ito sa mga institusyon na dati ay pinamunuan ng kanluran. Noong Mayo 2025, sa pagpupulong ng mga ministro ng China CELAC sa Beijing, ipinakita ng China na bumibilis pa ito at hindi bumabagal. Inanunsyo ni Pangulong Xi Jinping ang isang multibilyong yuan na credit line na nagkakahalaga ng mahigit 9 bilyong dolyar na nakalaan para sa Community of Latin American and Caribbean States. Ayon sa miyembrong estado, gagamitin ang pondo para sa mga programang pangkaunlaran, kapayapaan, at seguridad. Nangako pa ang China ng visa-free na paglalakbay para sa 5 hindi pinangalanang bansa. Bumaba ang pamumuhunan ng gobyerno ng China at bumagal ang paggagasta ng mga estadong institusyong pinansyal sa rehiyon. Ngayon, mga kumpanyang Chino na lang ang namumuhunan sa mga estratehikong sektor tulad ng teknolohiya, telekomunikasyon, berdeng enerhiya, mahahalagang mineral, at dekuryenteng sasakyan. Ang bagong Community of Latin American and Caribbean States Framework ng China ay sumasalamin sa paglipat patungo sa mga tinutukoy na prioridad sa ekonomiya, kasabay ng malaking pagpapalawak ng kanilang ugnayang pampolitika at panlipunan sa rehiyon. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang sandaling ito dahil layunin ng Beijing na palitan ang papel ng Estados Unidos matapos umatras ang Washington sa rehiyon noong panahon ni Pangulong Trump. Kaya parang magandang opsyon ang China hanggang sa napagtanto nila ang kapalit nito. Kunin natin ang halimbawa ng Chile. Noong 2023, halos 38 bilyong dolyar na halaga ng mga produkto ang in-export ng Chile sa China. Ito ay mga 38% ng kabuuang export nito. Bagamat kumikita, ang ganitong antas ng pag-asa ay nag-iiwan sa mga bansa na mahina laban sa ekonomikong presyon kung sakaling sumama ang relasyon. Sentro ng estratehiya ng China ang tinatawag na South-South Cooperation. Sa papel, development framework ito para sa tulong, pamumuhunan at kalakalan. Pero sa realidad, isa itong kampanya ng impluwensya. Malaki ang ginastos ng China sa soft power, kultura, edukasyon, scholarship, media, at politikal na palitan para mapabuti ang ugnayan sa Latin America. Malinaw ang layunin. Ipakita ang Beijing bilang isang kapani-paniwalang alternatibo sa Estados Unidos at Europa. Lalo pang bumilis ang pagsisikap noong 2000 at isa nang bumisita si dating Pangulong Jiang Zemin ng China sa Latin America ng 13 araw. Mula noon, naging karaniwan na ang mataas na antas ng pakikipag-ugnayan sa politika. Si Pangulong Xi Jinping mismo ay bumisita na sa rehiyon ng hindi bababa sa 5 beses mula nang maupo siya noong 2013 at ngayon, 2 direksyon na ang daloy ng pagbisita. Noong 2023, 8 Pangulo mula Latin America ang bumisita sa China, pinakamarami sa kasaysayan, kumpara sa isa noong 2022 at wala noong 2021 at 2020. Kasabay ng 2 dosenang kasunduan, pumirma ang China ng komprehensibong estratehikong pakikipagpartner, ang pinakamataas na antas ng ugnayan sa Argentina, Brazil, Chile, Ecuador, Mexico, Peru,
at Venezuela. Hindi lang ekonomiya at diplomasya ang dahilan. Mahalaga rin ang pag-iisa kay Taiwan. Tinatanggihan ng China ang diplomatiko sa bansang kumikilala sa Taiwan, kaya bumaba ang suporta ng Latin America para sa Taiwan. Sa ngayon, Belize, Guatemala, Haiti, Paraguay, at ilang Caribbean na bansa na lang ang kumikilala sa Taiwan. Noong 2023, lumipat ang Honduras ng suporta sa Beijing matapos hindi magbigay ang Taiwan ng bilyon-bilyong dolyar na tulong. Sa parehong taon, bumoto ang Central American Parliament na tanggalin ang Taiwan bilang permanenteng tagamasid at pinalitan ito ng China. May pangamba rin sa politika ayon sa mga tagamasid. Sabi ng ilang analista, ang mas malalim na ugnayan ng China at Latin America ay nagpapalakas sa autoritaryang pamahalaan sa Cuba, Nicaragua at Venezuela. Ayon kay Evan Ellis ng United States Army War College, inilalarawan niya ang China bilang tagapagpalaganap ng populismo, hindi dahil lumilikha ang Beijing ng authoritarian na rehimen, kundi dahil ang mga ito ay nakakahanap ng katuwang sa China. Ayon sa 2016 policy white paper ng China, hindi lang kalakalan at diplomasya ang pokus ng estratehiya ng China sa Latin America, kundi pati seguridad at militar. Binibigyang diin ng Beijing ang kooperasyon sa depensa, tulad ng bentahan ng armas, palitan ng militar, pagsasanay, at kolaborasyon sa intelihensiya. Naging sentro ang Venezuela ng pagsisikap na ito. Matapos ipagbawal ng United States ang bentahan ng armas sa Caracas, noong 2006 lumapit ang Venezuela sa China. Sa ngayon, ito ang pinakamalaking bumibili ng kagamitang militar mula sa China sa rehiyon. Ngunit hindi nag-iisa ang Venezuela. Bumili ang Argentina, Bolivia, at Ecuador mula sa China ng mga military aircraft, sasakyang, panglupa, radar, rifle, at surveillance equipment. Lalong lumapit ang Cuba sa China. Sa Havana, nagdaos ng pagbisita, joint training, at pinalalim ang ugnayang militar ng Chinese People's Liberation Army. Nagpahayag ng matinding pag-aalala ang mga opisyal ng intelihensya ng United States na pinalalawak din ng China ang kooperasyon sa intelihensya kasama ang Cuba, isang sensitibong pangyayari na ilang milya lang ang layo mula sa baybayin ng United States. Nakilahok ang China sa United Nations Peacekeeping, kabilang ang misyon sa Haiti noong 2004 kung saan nagpadala sila ng mahigit 100 riot police. Bagamat umatras ang China mula sa Haiti, makalipas ang wala pang isang dekada, hindi nawala ang presensya nito sa seguridad sa rehiyon. Bagkus ay nagbago pa ito. Nagsasagawa ang China ng mga military drill, sumusuporta sa law enforcement, at nagsusuplay ng security equipment sa Latin America. Sa panahon ni Evo Morales sa Bolivia, nagbigay ang China ng gamit kontra-gera at sasakyang militar sa pulisya ng Guyana at Trinidad and Tobago. Nagbigay ang China ng transportasyon, motorsiklo, at libu-libong automatikong armas sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa Ecuador. Ngayon, panahon na lang ang magsasabi kung sino ang magtatagumpay sa impluensya sa Timog Amerika.